Magandang umaga sa ating mga kapatiran na ngayon po sumusubaybay sa ating video, lalong-lalo na sa mga kasamahan natin sa Jesus Christ the True Way at sa lahat na sumusubaybay at nag-subscribe sa atin pong video na ito. Ngayon po ay patuloy natin na pag-aaralan ang pang-anim, no? Sa series ng lesson natin sa Salvation Lesson, nasa pang-anim na tayo. At ang tanong na ito ay how to receive the salvation of our soul. Ito po ay isa sa mga pinakamahalaga na tanong. Dahil dito po atin pong pag-aaralan ngayon, ano po ang sinasabi sa salita ng Diyos? Paano ko matanggap ang kaligtasan ng aking kaluluwa? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sa mga previous na video natin, pinapaliwanag natin ang mga patungkol sa kung paano ang bakit tayo kailangan maligtas, ating pinag-aralan, bakit si Kristo naging ating tagapagligtas, at mga ilan pang mga mahalagang leksyon na atin pong pinag-aralan noon. Pero ngayon ay atin ngayong tatalakayin ito kasi ito talaga yung isa sa pinakamahalaga na dapat maunawaan natin sa ating mga buhay. Kaya ang atin itong sasagutin. Pero bago po ito, may mga bagay na dapat nating iklaklaro. There are certain things na kailangan nating iklaro dito sa subject na ito. Ating nililinaw na only God can save our soul. Meaning, without Him, we can do nothing. Meaning, ibig sabihin na ang ating kaligtasan ay nasa kamay ng Diyos, hindi po nasa kamay natin. No? So, dapat maging malinaw sa atin yan. Siya po ang nagliligtas sa atin. Pangalawa, God offered to us the salvation of our soul through Jesus Christ, our anointed Savior. Kaya ito po ang ating gagawin o ating pong pag-aaralan ay nakabatay po ito sa salita ng Panginoon. Siya po, ang Diyos po ang nag-offer sa atin, kaya dapat atin pong maintindihan ito. At pangatlo, God wants us to respond to His call to receive the salvation of our soul by accepting Jesus Christ into our hearts. So, meaning to say na ang kaligtasan ay ino-offer ito ng Diyos at dapat maintindihan natin na tayo po ay mag-responde rito at kailangan maintindihan natin ano ang gusto ng Diyos na makita sa atin. Okay? Kaya sa pagpapatuloy natin, we will consider some details on how to accept Jesus Christ as we continue to our study today. So atin po pag-aralan, ano po ba ang mga kailangan nating maunawaan o gawin upang matanggap natin ang kaligtasan sa ating kaluluwa. Okay, so sasagutin na natin itong tanong na ito. First, there are certain requirements to be considered. First, faith in the gospel. Kailangan may pananampalataya tayo. Hindi po tatanggapin lang natin ito na wala tayong tunay na pananalig sa Panginoon. So, i-define po kung ano po ang faith. Atin pong tingnan kung ano po ito. Ang sabi sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Anong ibig sabihin? Ang pananampalataya pala ay mayroon siyang kakayanan na makita niya sa kanyang kalooban na ang Diyos, miski hindi makita ng kanyang mga mata, pero sa puso niya nakikita niya ang Panginoon na totoo ito at buhay. Kaya ito po'y tinatawag nating pananampalataya. At ang pananampalataya
at ang pananampalataya ay ito'y bunga. We have to believe God's presence with us even though we cannot see Him, but God, have seen us. So bagamat hindi natin siya nakikita, pero tayo po nakikita ng Diyos. Yun po yung pananampalataya na gusto ng Panginoon. At sabi natin kanina, pananampalataya sa gospel. Kaya ito po ay maintindihan natin. Ang pananampalataya ay resulta sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon. Hindi po ito basta dumadating sa atin lang na wala tayong napapakinggan. Ang pananampalataya ay dumadating ayon dito sa Roma 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kaya mga kapatid, ang pakikinig sa salita ng Diyos ay napakahalaga. Dahil dito magsisimula ang ating pananalig, dahil maiintindihan natin. So dahil naintindihan natin ang salita ng Diyos, ito magde-develop yung ating tinatawag na pananampalataya. Ngayon, saan natin gamitin? Ang ating pananampalataya gamitin natin sa pag-unawa at sa gospel of salvation. Manampalataya ka sa gospel of salvation. Ano po ba ito? Ayon sa 1 Corinthians 15:3. The gospel is Jesus Christ died for our sins, buried, and rose again after 3 days. Yun pala yung gospel. Ang mabuting balita pala ay si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Siya ay inilibing at siya ay nabuhay na maguli paglipas ng 3 araw. Yun pala yung kabuuan ng tinatawag na gospel. No? So kung hindi lang ito basta salitang gospel, kundi iyong panampalatayanan sa puso mo na si Kristo ay namatay at nailibing at nabuhay na maguli para sa iyo. Manampalataya tayo na si Kristo po ay may ginawa sa ating buhay. Ang sabi sa 1 Corinthians 15:3-4, "For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for us, and that He was buried, and that He was raised on the 3rd day according to the Scriptures." So yun talaga yung gospel pala. Na panampalatayanan mo na si Kristo ay namatay para sa iyo. Ngayon, ano sabi pa ng salita ng Diyos? Sa Ephesians 13:14, okay? Actually, sa 13 lang ito, basahin natin. "And you were also included in Christ when you hear the word of truth." So, kailangan talagang marinig mo. Kailangan talagang maintindihan mo the gospel of your salvation. At pagkatapos mo daw na narinig ito, having believed or faith. Okay? So, sanampalatayanan mo ito. Then you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So kung manampalataya ka sa mabuting balita, ang Holy Spirit itatatak sa iyo. Okay? Kaya ang pananampalataya at ang banal na Espiritu at ang mabuting balita ay hindi po magkakahiwalay. Magkasama po sila. Kaya dito po i-consider din natin, no? We have to consider the conviction of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, mga kapatid, ay ibinigay ng Diyos para siya ang katulong sa pagdating ng ating or pagkatanggap natin ng kaligtasan. Hindi lang basta tayo ay nanampalataya na walang kilos ang banal na Espiritu Santo. Okay, ano sabi rito? When He, the Holy Spirit, comes, He will convict
the word of guilt in regards to sin, righteousness, and judgment. So, ang Holy Spirit, ikukonbikta ka niya. Di ba, minsan na pakinggan mo ang salita ng Diyos, para bang nasasaktan ka na pagkarinig mo sa salita ng Panginoon na nagkasala tayo, ilalagay tayo sa impyerno, parang nagkakaroon tayo ng conviction na nalungkot tayo. At yung pala'y conviction na ng banal na Espiritu sa atin. Okay? So, in regards to sin, because men do not believe in me, ang kasalanan ay hindi magagamot hanggat ang tao ay hindi manampalataya kay Jesus. Kaya kinukonbikta kayo. Kinukonbikta ang lahat ng tao. The Holy Spirit will do it. In regards to righteousness, because I'm going to the Father, where you can see me no more or no longer. Ibig sabihin, tayo, pag tumanggap ka kay Kristo, ang Holy Spirit, ikokonbikta ka na tanggapin mo si Jesus kasi siya ang magbibigay ng katuwiran, righteousness, kasi si Kristo umakyat na sa Ama. Ang ibig sabihin, tinanggap na ang offer ni Jesus doon sa krus. Kaya pag tinanggap mo si Jesus, ang righteousness ni Christ mapunta na sa iyo. Okay? So, anong sabi? And in regards to judgment, because the prince of this world, sino ba ang prince of this world? Di ba si Satanas? Now stands condemned. Si Satanas ay talagang parurusahan ng Panginoon. Subalit, ang mga mananampalataya ang tumanggap kay Kristo ay hindi parurusahan, kundi magkaroon ng kaligtasan. Kaya ang Holy Spirit, mayroon siyang trabaho sa kaligtasan natin. Kaya kinukonbikta. Kaya sa ating mga buhay, mayroon tayong nararamdaman sa ating pakikinig na salita ng Diyos, para ba tayong minsan may takot o minsan nakakaramdam ka ng mga bagay-bagay sa panloob mo na talagang gusto mo nang magbago, and that is the work of the Holy Spirit. Okay? So, ang sabi sa Titus, He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. Dahil daw sa Kanyang awa, He saved us through the washing of rebirth. Ipapanganak ka uli, and the renewal by the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, ang banal na Espiritu ay may kilos. Ngayon, habang ito'y pinag-aaralan natin, ako po'y naniniwala na kung hindi mo pa tinanggap si Jesus, ay kumikilos siya ngayon sa puso. At kailangan natin na ito'y maintindihan. No? Now, ang pananampalataya at ang banal na Espiritu, ano ang kasunod ng gagawin natin? Number 3, accept Jesus Christ personally through the mouth confession. Ang kaligtasan ay tinatanggap. Hindi ito basta lang sasabihin mo, basta si Kristo namatay. Hindi po, personally, tanggapin mo si Jesus sa puso mo. At ang gagamitin mo ang bibig mo. Anong sabi sa Biblia? But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. Verse 9, that if we confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So kailangan pala na sabihin ng iyong bibig, pero habang sinasabi mo ito, kailangan na nampalataya ang puso. At hindi ito biro. Ito ay seryoso dahil ang pagtanggap mo kay Jesus sa puso mo ay susi ng kaligtasan ng kaluluwa. Ating pinag-aralan ng mga nakaraang video na hindi natin kaya iligtas. Pero ngayon, binibigyan na tayo ng Diyos ng pagkakataon
na sabihin ng iyong bibig na siya'y Panginoon mo. At anong sabi dito? Ikaw ay maliligtas. Anong sabi sa verse 10? For it is in your heart that you believe and justified. Pag ikaw pala ay tumanggap kay Jesus, siya tanggapin mo, imbitahan mo sa puso mo, at ito'y nanggagaling sa iyong puso, hindi ka nagbibiro. Totohanan na tinanggap mo si Jesus na siya ang tagapagligtas mo. Anong sabi rito? That you believe and are justified. Kaagad pawalang sala ka ng Panginoon. Pero kailangan dito yung puso. Mga kapatid, ikaw ang nakakaalam sa iyong buhay, sa iyong puso, kung totoo ba ito o hindi. Kaya ang gusto ng Diyos, gawin mong tanggapin siya dahil nanampalataya ka ng galing sa puso. At ang sabi dito, it is with your mouth that you confess and are saved. Kasi ang bibig natin, ang ating bibig, ay ito po nanggagaling ang otoridad. Authority natin to. Pag sinabi mo na, Lord Jesus, come into my heart, ang ibig sabihin, ekspresyon siya ng iyong pagkatao at iyong sinasabi, at kung ito'y galing sa puso mo, ang Diyos magre-responde sa iyo. Papasok siya sa iyo. Okay? Kaya itong sabi sa Revelation 3:20, here I am. I stand at the door and knock. Kung hindi mo pa siya tinanggap, kumakatok pala ang Panginoon. If anyone hears my voice, kung may mga nagmensahe, may mga narinig kang mensahe sa salita ng Diyos, kumakatok. Yan ang paraan ng pagkatok ng Diyos sa iyo. You hear my voice and opens the door. I will come in and eat with him and he with me. Expression yan, yung pong kasi po sa Hudyo, yung makisalo ka sa pagkain ay talagang malalim sa kanila yon. Nakikiisa ka. Kaya ang ibig sabihin nito, pag ikaw ay magbukas sa puso at ikaw ay tanggapin mo si Jesus, papasok siya sa iyo. At kakain siyang kasama mong, ibig sabihin, titira na siya sa iyo. At ikaw ay maging pagmamay-ari na ng Panginoon. Kaya mga kapatid, naniniwala tayo na sa iyong pakikinig ngayon, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus, ito na ang pagkakataon. Natanggapin mo siya sa puso at magkakaroon ka ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaya pupunta tayo sa tinatawag na prayer of acceptance. Kailangan tanggapin natin si Jesus. Kung ikaw sa iyong buhay ay hindi mo pa tinanggap si Kristo na iyong sariling tagapagligtas, ito na ang pagkakataon. Tanggapin mo siya. Now, bilang ako po ay nagtuturo sa inyo at naghihikayat na tanggapin si Jesus, tutulungan ko kayo. Maaring first time pa ninyo ito o hindi pa ninyo nagaanong naintindihan ano yung ibig sabihin. Tutulungan ko kayo at manalangin tayo. Ako po ang mauna kung saan ka man nasa inyo, atin pong tanggapin si Kristo. Atin pong paniwalaan na si Kristo'y nasa iyo, kasama mo, kumakatok siya sa iyo. Hindi siya papasok sa iyong puso. Not unless tanggapin mo siya sa buhay. Kaya ngayong oras na ito po ang panagkakataon natin na atin siyang tanggapin. Kaya mayroon po akong panalangin na sasabihin at atin po itong sundan, atin po itong sabihin, habang sinasabi ko, sabihin mo rin dyan sa inyong kinaroroonan at paniwalaan mo, hindi ka nagsalita dahil sa akin, kundi nagsalita ka dahil gusto mo si Kristo ay tanggapin mo sa puso. Kaya ang panalangin ay ganito.
At kung atin pong babasahin ito, akin pong babasahin sa inyo at sundan mo ng buong puso na ikaw ngayon ay nakipag-usap kay Kristo. Ang panalangin ay ganito: Lord Jesus Christ, I believe that you died on the cross for my sins. I believe that you were buried. I believe that you rose again from the dead after 3 days by God the Father. I receive you into my heart as my Lord and Savior of my soul. I repent of all my sins committed against you and forgive me from all of them. Wash me and cleanse me by your precious blood. Make me a person you want me to be. I believe from now on that I am saved. Amen. And amen. Mga kapatid, kung ito pong panalangin ito ay ipinapanalangin mo sa puso at galing sa puso. If you have prayed to receive Christ into your heart, believe that your soul has been saved to Christ. Ngayon po, paniwalaan na ang buhay mo, nakita ka ng Panginoon ngayon. Saan ka man naroroon, saan ka man ngayon habang ikay nanonood nito, kung sa iyong kinaroroonan, tinanggap mo siya. Angkinin mo ang Diyos, Lord, tinanggap mo. Ikaw ay akin at ako ay iyo. Ano po ang gagawin natin? Record this day because today is your spiritual birthday. Sulat mo yan. Araw na ito ay tinanggap mo si Kristo, iyong sariling tagapagligtas. Bakit spiritual birthday? Dahil sa John 3:3, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So yung pagtanggap mo kay Kristo ngayon, na galing sa puso, ipinanganak ka uli. At saan ka na ngayon nabilong? Tingnan naman natin ang sabi sa John 1:12. Yet to all who receive Him, ibig sabihin kay Jesus, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Pagtanggap mo kay Jesus kanina, kung ito po'y nanggagaling sa puso mo talaga at para kay Kristo, tinanggap mo siya, ngayon ay anak ka na ng Diyos. Pagmamay-ari ka na. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kung si Kristo po ay iyong tinanggap sa puso mo sa araw na ito, ikaw po ay natanggap mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa at ikaw ay naging anak na ng Diyos. Hindi ka na anak ni Satanas, anak ka na ng Diyos. Kaya sabi dito, therefore, after you receive Jesus Christ into your heart by prayer, the Bible say that you are now belongs to the kingdom of God. Pagmamayari ka na. Hindi ka na pagmamayari ni Satanas. I-claim mo yan sa puso. Lord, tinanggap mo kita sa buhay. At alalahanin natin palagi, sa susunod natin na video, ay ating pag-aaralan pa ang ilang mga katuruan upang lumago tayo. Ngayon na Kristiyano ka na, kung tinanggap mo si Jesus,
ay para kang batang bagong isinilang na kailangan mo na lumago, magpalalim, at upang ikaw ay magiging isang matatag na mananampalataya ng ating Panginoon Hesus. Okay? Kaya hanggang sa susunod nating video, atin po at tatalakayin ang mga ilang mga katuruan para mas lalo tayong lumago sa Panginoon. And remember, a Christian who knows is a Christian who knows. At salamat sa inyong panunood or sa inyong pagtangkilik nitong ating video. Magandang araw ulit. Salamat.